Taong 2017, ang matinding sikat ng araw ay tila nakakapasong apoy na bumabalot sa malalawak na asinan ng Dasol sa probinsya ng Pangasinan. Ang lugar na ito, na dating tahimik at naging saksi sa napakaraming patak ng pawis at luha ng mga mag-aasin sa paglipas ng panahon, ay ngayon walang awang ginigiba at binubungkal. Ang layunin ay burahin ang bakas ng kahirapan upang bigyang daan ang isang marangyang eco-tourism resort na inaasahang dadayo ng mga mayayamang turista. Ang nakakabinging ugong ng makina ng isang dambuhalang excavator ay pumunit sa mapayapang katahimikan ng tabing dagat. Ang malamig, matigas, at walang awang bakal nitong sandok ay bumaon ng napakalalim sa maitim at mabahong lupa ng isang lumang tambakan ng basura na mahigit 2 dekada nang inabandona at kinalimutan ng lahat sa dulong bahagi ng asinan. Ang nagpapatakbo ng makina na basang-basa ng pawis ang asul na uniforme ay biglang napapikit ng bahagya ng may maiangat ang excavator mula sa lalim na humigit kumulang 3 metro. Sa gitna ng naghalong nabubulok na basura, maalat na lupa, mga kalawangin na lata at mga namatay na ugat ng puno, may isang maputing bagay na gumulong pababa sa gilid ng nahukay na lupa. Pinatay niya agad ang makina. Ang biglaang pagkawala ng ingay ay nagdulot ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan, tanging ang alon ng dagat sa malayo at ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang maririnig. Bumaba siya ng makina, nanginginig ang mga binti at dahan-dahang lumapit sa tumpok ng lupa. Hindi iyon isang ordinaryong bato, hindi rin iyon basta lumang palayok. Isa itong bungo ng tao. Nakabaon kasama ng mga natuyong buto ay ang mga nabubulok na piraso ng isang sirang damit panggawa na pamilyar sa mga matatandang mag-aasin, isang matigas at natuyong sinturong katad na halos madurog na sa hipo at isang kinakalawang na tansong pocket watch na nabalot na ng makapal na putik. Nang dumating ang mga autoridad at maingat na punasan ng isang investigador ang likod ng lumang orasan, isang pangalan na manu-manong nakaukit ang dahan-dahang lumitaw sa ilalim ng araw. Kahit malabo na, sapat na ito upang magdulot ng matinding kilabot at pagkabigla sa sinumang nakakita. Ang pangalang nakaukit ay Arturo. Nakabalik na si Mang Arturo. O mas tamang sabihin, natagpuan na siya matapos ang 22 taong pagkakalibing sa pinakamalalim, pinakamadilim at pinakamaruming bahagi ng lupa, mismong sa lugar kung saan inilaan niya ang buong buhay niya sa pagbubuhat ng asin. Hindi siya kailanman umalis ng Dasol. Hindi siya tumakas papuntang Maynila o ibang bansa dala ang kanyang mga ginto tulad ng mga malulupit at walang awang tsismis na ikinalat ng mga tao sa kanilang bayan. Siya ay pinaslang, walang awang kinitila ng buhay at ibinaon sa dilim ng walang disenteng burol. Ang malagim na pukpok na bumasag sa kanyang bungo na nag-iwan ng 8 sentimetrong bitak ay malinaw pa ring nakikita sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Ito ay isang sugat na nagpapahiwatig ng matinding galit at puwersa. Sino ang may kayang gumawa ng ganito karumal-dumal na krimen sa isang 72 taong gulang na matanda na walang ibang ginawa kundi magtrabaho? Sino ang nagnakaw ng buong yaman na pinaghirapan niya buong buhay at nagbaon ng katotohanan sa ilalim ng 3 metrong lupa ng napakatagal na panahon? Upang mahanap ang kasagutan, kailangan nating bumalik sa nakaraan, sa isang napakalamig at mapagpasyang umaga ng Nobyembre taong 1995. Ika-15 ng Nobyembre, 1995. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay humahampas sa mga kinakalawang na yero ng mga bahay sa Dasol. Pasado 7:00 ng umaga, naglalakad si Kapitan Ricardo, ang pinuno ng barangay, malapit sa imbakan ng asin nang bigla siyang mapatigil sa tapat ng bodega ni Mang Arturo.
Ang lumang pinto gawa sa matigas na kahoy na palaging nakasara at may malaking kandado anuman ang mangyari ay nakabukas ng maluwang at walang awang hinahangin. Kilala si Arturo bilang isang taong labis na maingat at mapagduda sa paligid. Namumuhay siyang mag-isa sa isang maliit at madilim na kubo, hindi kalayuan sa bodega, matigas na tumatanggi sa anumang tulong mula sa kanyang mga anak at palaging sinisiguradong nakasara ang lahat ng pinto bago matulog. Ang hindi pangkaraniwang senaryong ito ay nagdulot ng matinding kaba sa dibdib ni Ricardo. Dahan-dahan siyang lumapit. Tinawag ang pangalan ng matanda ng ilang beses, ngunit tanging ang alulong ng hangin ang sumagot sa kanya. Ang dilim sa loob ng bodega ay tila yumayakap sa balat, malamig at mabigat, at may umaalingasaw na masangsang na amoy ng dugo na nangingibabaw sa natural na maalat na amoy ng dagat. Nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, napaatras si Ricardo sa takot, halos mawalan ng balanse ang kanyang nanginginig na mga tuhod. Sa gitna ng sementadong sahig ay may isang malaking lawa ng namumuong dugo, maitim at malapot, umaabot sa kalahating metro ang lawak. Dumating ang mga pulis 30 minuto ang makalipas. Hinalughog nila ang buong paligid, ngunit wala nilang natagpuan ang katawan ni Mang Arturo. Ngunit sa pinakasulok ng bodega, sa ilalim ng mga patong-patong na sako, isang maliit na kahoy na baul ang nakabukas. Walang laman. Ang telang pelus na nakalatag sa ilalim ng baul ay may malalim na bakas ng mga parisukat na hugis, matibay na patunay na minsan itong naglaman ng mga napakabibigat at siksik na bagay. Ginto, 30 piraso ng purong ginto. Alam ng buong bayan ng Dasol na may tinatagong ginto si Mang Arturo, ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung gaano karami o kung saan ito eksaktong nakatago. Hindi siya naniniwala sa mga bangko. Para sa kanya, ang mga institusyong iyon ay para lamang sa mga manloloko. Buong buhay niya, bago pa man sumikat ang araw hanggang sa tuluyang lumubog ito, ang kanyang likod ay palaging nakukuba sa pagbubuhat ng mabibigat na sako ng asin na pumapaso sa kanyang balat. Nagtipid siya sa bawat pisong kinita, tinitiis ang gutom, kumakain lamang ng tuyo at kanin, at nagsusuot ng punit-punit na damit upang ipambili ng mga ginto ng palihim sa mga mangangalakal sa bayan. Minsan niyang sinabi sa mga kaibigan sa isang inuman na ang mga gintong iyon ay kanyang pawis, dugo at mismong buhay niya. Ibibigay lamang daw niya ito sa kanyang mga anak kapag siya ay malamig na bangkay na. Ngunit ngayon, ang dugong nakakalat sa sahig ay nagpapatunay na maaring binawian siya ng buhay ng mas maaga sa inaasahan at ang kanyang mga ginto ay naglaho kasama ng kanyang hininga. Agad na itinuon ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa 3 anak ni Mang Arturo, ang mga pangunahing taong may motibo upang makuha ang yaman ng matanda. Si Carlos, ang panganay na 45 taong gulang, ay kasalukuyang naghihingalo sa pagpapatakbo ng isang nalulujing hardware store sa kabilang bayan at baon sa malaking utang. Si Miguel, ang pangalawa, ay isang palaging lasing na pahinante sa pantalan na madalas masangkot sa gulo dahil sa kawalan ng pera. At si Rosa, ang bunsong anak na nakapag-asawa sa malayo at bihirang umuwi upang dalawin ang ama. Nang ipatawag sa istasyon ng pulisya, dumating si Carlos na may mapupulang mga mata, balisa at hindi mapakali ang mga nanginginig na kamay. Nang tanungin, sinabi niyang huli niyang nakita ang kanyang ama noong nakaraang buwan pa. Hindi man sila ganoon kalapit dahil sa malamig na pakikitungo ng matanda, wala naman daw kakaibang nangyari. Subalit, nang mabanggit ng investigador ang tungkol sa nawawalang ginto, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at lumunok siya ng malalim. Inamin niyang may narinig siya tungkol sa mga ginto, ngunit mabilis niyang iginiit na wala siyang ideya kung gaano karami ito o kung saan ito itinago. Ang alibi ng 3 magkakapatid ay tila perpekto at walang butas. Umiiyak na sumumpa.
ang asawa ni Carlos na magkasama sila sa bahay noong gabing iyon, nanonood ng telebisyon hanggang makatulog at hindi raw lumabas si Carlos kahit isang sandali. Si Miguel naman ay lasing na lasing at nakatulog sa sahig ng inuman kasama ang mga kapwa trabahador sa pantalan na pinatunayan ng mahigit 5 saksi. Si Rosa rin ay may patunay mula sa kanyang asawa at mga kapitbahay na inaalagaan niya ang kanyang may sakit na anak ng buong gabi. Walang bangkay na matagpuan, walang naiwang armas sa pinangyarihan. Walang fingerprints o anumang senyales ng paglalaban maliban sa natuyong dugo. Ang kaso ay tila pumasok sa isang madilim na eskinita na walang labasan. Ang matanda ay parang naging bula na tinangay ng hangin at ang mga ginto ay nilamon ng lupa. Ang mga pulis ay unti-unting nawawalan ng pag-asa at ang kaso ay malapit ng isara at ibaon sa limot. Subalit sa ika-4 na araw matapos mawala si Mang Arturo, isang matandang babae na nakatira sa tapat ng bodega ng asin ang nag-aalangang pumasok sa istasyon ng pulis. Puno ng takot ang kanyang mga mata, panay ang lingon sa paligid at nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Ikinuwento niya na bandang 5:00 ng madaling araw noong mismong araw na iyon, dahil hindi siya makatulog sa katandaan, umupo siya sa kanyang balkonahe upang magpahangin. Sa gitna ng makapal at malamig na hamog, nakita niya ang isang malaking bulto ng lalaki na nagmamadaling lumabas mula sa bodega ni Mang Arturo. Ang kanyang paglalakad ay mabilis, nakayuko, na tila may iniiwasang tingin at may buhat-buhat na napakabigat na bagay na nakabalot sa sako sa kanyang dibdib. Kahit malabo, pamilyar ang bultong iyon. Kamukhang-kamukha ito ng panganay na si Carlos. Napalunok ang investigador habang nakikinig. Ang kanyang isip ay mabilis na nagtatahi ng mga pangyayari. Kung totoo ang sinasabi ng matanda, paano maipaliliwanag ni Carlos ang perpekto niyang alibi na sinumpaan ng kanyang asawa? Talaga bang kaya ng isang anak na patayin ang sariling ama, durugin ang bungo nito para lamang sa 30 piraso ng ginto? At kung siya nga ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng ito, saan niya dinala at itinago ang bangkay na kahit ang mga asong tagahanap ng pulisya ay hindi maamoy? Habang inihahanda ng mga pulis ang panibagong pag-imbestiga kay Carlos, wala silang kaalam-alam na ang muling pagbubukas ng pinto ng pamilyang ito ay magpapalabas ng isang mas malalim, mas madilim at mas nakakagimbal na sikreto. Isang sikreto na magpapatunay na ang pag-ibig sa salapi ay higit na makapal at nakakamatay kaysa sa sariling dugo. Totoo nga bang si Carlos ang nasa likod ng makapal na hamog noong madaling araw na iyon, o may ibang nagmamasid sa dilim na naghihintay ng pagkakataon? Sa loob ng masikip at maalinsangan na silid-siyasatan ng Dasol Police Station, tanging ang paos at ritmikong tunog ng isang kinakalawang na bentilador sa kisame ang bumabasag sa nakakabinging katahimikan. Nakaupo si Carlos sa isang lumang silyang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng gasgas na mesa. Tagaktak ang malapot na pawis sa kanyang noo, dumadaloy pababa sa kanyang leeg at bumabasa sa kwelyo ng kanyang kupas na polo. Sa kanyang harapan ay si Inspector Mendoza, isang veteranong pulis na kilala sa kanyang matalas na pakiramdam at walang awang pagtatanong. Tinitigan ni Mendoza si Carlos ng tuwid sa mga mata, naghahanap ng kahit munting lamat sa kalmado nitong kanmukha. Ibinagsak ng inspektor ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa. Umaalingaw-ngaw ang tunog niyon sa buong silid, dahilan upang bahagyang mapatalon si Carlos sa kanyang kinauupuan. Sinabi ni Mendoza na may isang saksi, isang matandang babae na hindi pwedeng magsinungaling, ang nakakita sa isang lalaking kamukhang-kamukha niya na mabilis na lumalabas mula sa bodega ni Mang Arturo bandang 5:00 ng madaling araw. Ayon sa saksi,
Ang lalaki ay may buhat-buhat na isang napakabigat na bagay na nakabalot sa sako. Nang marinig ito, kapansin-pansin ang panginginig ng ibabang labi ni Carlos. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nakatingin ng diretsyo, ay biglang nag-iwas at naghanap ng ibang matutuunan ng pansin sa sahig. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Sa isang garalgal ngunit pilit na pinapatapang na boses, iginiit ni Carlos na nagkakamali ang matanda. Ipinaliwanag niyang marahil ay lumabas lamang siya sandali sa kanilang bakuran upang umihi o magpahangin dahil hindi siya makatulog, ngunit hindi siya pumunta sa asinan ng kanyang ama. Hindi na kontento ang mga pulis. Muli nilang ipinatawag si Elena, ang asawa ni Carlos, upang kumpirmahin ang alibi nito. Kung noong unang araw ay buong tapang at walang kagatol-gatol siyang sumumpa na hindi umalis ang kanyang asawa, ngayon ay kapansin-pansin ang pamumutla ng kanyang mukha at ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nang ipitin siya ng mga nagtatanong na pulis at sabihing may nakakita kay Carlos sa pinangyarihan ng krimen, bumagsak ang kanyang mga luha. Sa pagitan ng mga paghikbi, inamin ni Elena na nakatulog siya ng mahimbing noong gabing iyon at hindi niya matiyak ng buong sigla kung nanatili nga bang nakahiga si Carlos sa kanyang tabi buong madaling araw. Ang maliit na pagbabagong ito sa pahayag ni Elena ay nagbigay ng malaking pag-asa sa mga investigador. Subalit, sa batas, ang hinala at lumalabong alibi ay hindi sapat upang magpakulong ng isang tao. Walang matibay na ebidensya. Walang bakas ng dugo ni Arturo sa mga damit ni Carlos. Walang nakuhang ginto sa kanilang bahay kahit ilang beses itong hinalughog at higit sa lahat, walang bangkay. Napilitan ng mga autoridad na palayain si Carlos. Nang lumabas siya ng presinto, sinalubong siya ng matatalim na tingin at bulungan ng mga taong bayan. Ngunit naglakad siya ng taas noo, tila isang inosenteng biktima ng maling paratang. Lumipas ang mga linggo, naging buwan, at ang mga buwan ay tuluyang naging mga taon. Ang kaso ng nawawalang mag-aasin at ng kanyang mga ginto ay unti-unting natabunan ng alikabok sa mga kabinet ng istasyon ng pulis. Ang pangalan ni Mang Arturo ay naging bahagi na lamang ng mga kwentong katatakutan na pinag-uusapan ng mga matatanda kapag sumasapit ang gabi. Kinalimutan ng dasol ang matanda at ang malamig na hangin mula sa dagat ang tanging naging saksi sa dugong minsang dumanak sa maalat na lupa. 22 taon ang mabilis na lumipas, taong 2017. Ang teknolohiya ay nagbago, ang mga lumang pulis ay nagretiro at ang pamumuhay sa bayan ay nag-iba. Isang hapon ng Agosto, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, tumunog ang telepono sa lamesa ni Investigador Reyes, isang bata at matalinong pulis na kilala sa pag-ungkat ng mga lumang kaso. Nang sagutin niya ito, isang boses ng lalaki ang narinig sa kabilang linya. Ang boses ay malalim, paos, at halatang nagtatago ng pagkakakilanlan. Sinabi ng tumawag na nais niyang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang lumang kaso noong 1995, ang kaso ng nawawalang si Arturo at ang kanyang mga ginto. Pinigilan ni Reyes ang kanyang hininga habang mabilis na kumukuha ng panulat. Inudyukan niya ang lalaki na magpatuloy. Ang misteryosong caller ay nagbitiw ng mga salitang magpapabago sa ihip ng hangin. Sinabi nito na dapat silipin ng pulisya ang naging pamumuhay ni Carlos simula nang mawala ang kanyang ama. Ayon sa caller, mula sa pagiging baon sa utang at malapit nang magsara ang negosyo noong 1995, si Carlos ay biglang umusbong na parang kabuting pinapatakan ng biyaya mula sa langit makalipas lamang ang isang taon. Bigla ang pagtaas ng estado nito sa buhay. Bumili ito ng malalaking lupain, nagpatayo ng mga commercial building sa siyudad ng Dagupan, nagpapalit-palit ng mga mamahaling sasakyan, at ipinadala ang mga anak sa mga pinakamahal at pribadong universidad sa Maynila. Nang tanungin ni Reyes kung sino ang nagsasalita, pinatay ng caller ang tawag. Tanging ang ugong ng naputol na linya ang naiwan.
Agad na binuksan ni Reyes ang mga lumang archive. Pinagpagan niya ang makapal na alikabok na nakabalot sa folder ng kaso ni Arturo. Nakita niya ang mga larawan ng duguang bodega, ang walang lamang baul, at ang mga transcript ng pagtatanong kay Carlos. Puno ng pag-aalinlangan, sinimulan ni Reyes ang isang palihim na background at financial check kay Carlos. Ang mga natuklasan niya ay nakakapanindig balahibo. Ang mga dokumento sa bangko at mga titulo ng lupa ay nagpapatunay na tama ang anonymous caller. Sa loob ng 2 dekada, gumastos si Carlos ng daan-daang milyong piso na hindi maipaliwanag kung saan nanggaling dahil ang kanyang lumang hardware store ay matagal nang nagsara at wala siyang anumang rehistradong malaking negosyo. Paano magkakaroon ng ganoong kalaking halaga ang isang taong walang malinaw na pinagkakakitaan? Ang sagot ay nag-iisa lamang at nakaturo sa isang direksyon: mga ginto na palihim na ibinenta sa black market upang maging cash. Hindi nag-aksaya ng panahon si Reyes. Alam niyang ang mga gintong walang tatak ay napakahirap itras, lalo na noong dekada 90 kung saan ang mga transaksyon ay idinadaan lamang sa kaliwaan. Inikot niya ang lahat ng mga matatandang sanglaan, mga alahero at mga kilalang bilihan ng ginto sa mga karatig bayan ng Alaminos at Dagupan. Halos mawalan na siya ng pag-asa matapos ang ilang araw na pag-iikot na walang napala. Walang gustong magsalita at ang iba ay matagal nang pumanaw hanggang sa makarating siya sa isang maliit at madilim na pagawaan ng alahas na pagmamay-ari ng isang tisoy na matanda na nagngangalang Donato. Nang ipagtanong ni Reyes ang tungkol sa mga purong ginto na ibinebenta ng paunti-unti mula noong 1996, biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Donato. Nang ilabas ni Reyes ang lumang litrato ni Carlos mula sa police file at ilapag ito sa ibabaw ng estante de salamin, nanlaki ang mga mata ng matandang alahero. Nanginginig ang kamay ni Donato na itinuro ang litrato at sa isang pabulong at nanginginig na tinig, ibinunyag niya ang isang sikreto na tatapos sa 22 taong pagtatago ni Carlos. Ano ang eksaktong sinabi ng matandang alahero na naging dahilan upang agad-agad na humingi ng search warrant si Investigador Reyes sa korte ng mismong araw na iyon? Nang ilapag ni Investigador Reyes ang kupas na litrato ni Carlos sa ibabaw ng makapal na salamin ng estante, tila biglang nahugot ang hininga ng matandang alahero na si Donato. Nanginginig ang kanyang mga kulubot na daliri habang dahan-dahang hinahaplos ang ibabaw ng litrato. Wari bang sinusubok kumpirmahin kung ang mukhang nasa larawan ay isang multo mula sa nakaraan. Matagal bago siya nakapagsalita. Ayon kay Donato, hinding-hindi niya makakalimutan ang mukhang iyon. Isang maulan na hapon noong unang quarter ng taong 1996, isang lalaki ang pumasok sa kanyang maliit na tindahan. Basang-basa ito ng ulan, balisa, palaging lumilingon sa pinto na tila may nagbabadyang panganib na sumusunod sa kanya at balot ng makapal na jacket kahit napakaalinsangan ng panahon. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Carlos. Nanginginig nitong inilabas mula sa loob ng kanyang jacket ang isang mabigat na bagay na nakabalot sa lumang dyaryo at maruming basahan. Nang buksan ito ni Donato, tumambad sa kanya ang 2 malalaking piraso ng purong ginto. Walang tatak, walang selyo ng anumang lehitimong minahan at halatang minadali ang pagkakaporma. Bilang isang veteranong alahero, alam ni Donato na ang ganitong klaseng ginto ay madalas nagmumula sa mga ilegal na transaksyon o nakaw na yaman. Ngunit dahil sa silaw ng malaking kikitain, binili niya ang ginto sa mas mababang halaga. Hindi pumalag si Carlos. Kinuha nito ang bungkus ng pera nang walang pag-aalinlangan at mabilis na naglaho sa gitna ng malakas na ulan. Simula noon, naging suki na ni Donato ang lalaki. 2 o 3 beses sa isang taon, bumabalik si Carlos, dala ang paunti-unting piraso ng ginto hanggang sa tuluyan itong nawaglit makalipas ang halos 15 taon.
Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng alahero ay tila matatalim na patalim na bumaon sa isipan ni Investigador Reyes. Malinaw na ngayon ang lahat. Ang pagyaman ni Carlos, ang mga mansyon, ang mga magagarang sasakyan, at ang maluhong buhay ng kanyang pamilya, ang lahat ng ito ay itinayo sa ibabaw ng dugo, pawis, at mismong buhay ng kanyang sariling ama. Walang inaksayang sandali si Reyes. Bitbit ang sinumpaang salaysay ni Donato at ang mga nakuhang dokumento mula sa bangko, mabilis siyang nagtungo sa hukom upang humingi ng search warrant. Ang hustisyang 22 taong natulog ay kailangan ng gisingin. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, isang hanay ng mga sasakyan ng pulisya ang tahimik na gumapang patungo sa isang eksklusibo at mahigpit na binabantayang subdivision sa syudad ng Dagupan. Huminto sila sa tapat ng isang napakalaking mansyon. Ang mataas na gate na gawa sa mamahaling bakal, ang malawak na hardin na namumulaklak ng iba't ibang imported na halaman, at ang naglalakihang mga haligi ng bahay ay nagpapamalas ng labis na karangyaan. Isang nakakasukang kabaligtaran ito sa nabubulok at inuud na tambakan ng basura kung saan natagpuan ang mga buto ni Mang Arturo. Nang pilitin ng mga pulis na buksan ang gate at kumatok ng malakas sa pintuan, isang antok at halatang naiinis na Carlos ang sumalubong sa kanila. Nakasuot ito ng mamahaling damit pantulog na gawa sa seda. Nang iabot ni Investigador Reyes ang search warrant, biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Carlos. Nawala ang kanyang kayabangan at napalitan ito ng matinding pamumutla. Pilit niyang hinaharangan ang pinto, nagbabantang idedemanda niya ang mga pulis sa panghihimasok at sumisigaw na isa siyang respetadong negosyante sa kanilang lugar. Ngunit hindi natinag si Reyes. Pumasok ang mga autoridad at sinimulan ang masusing paghahalughog sa bawat sulok ng naglalakihang mansyon. Habang naghahanap ang mga pulis, nakaupo lamang si Carlos sa isang mahabang upuang balat sa sala. Pilit niyang ikinakalma ang kanyang sarili, umiinom ng kape, habang nakadekwatro, tila ipinapakita na wala siyang itinatago. Sa kabilang banda, ang kanyang asawang si Elena ay tahimik na umiiyak sa isang gilid, yakap-yakap ang sarili at hindi makatingin ng diretso sa mga pulis. Lumipas ang 3 oras. Nabuksan na ang lahat ng mga vault, nabulatlat na ang mga mamahaling kabinet na gawa sa mahogany at nahalungkat na maging ang mga kisame ng mga banyo. Wala silang natagpuang ginto. Wala silang nakitang anumang ebidensya na mag-uugnay kay Carlos sa krimen. Unti-unting bumabalik ang ngiti sa mga labi ni Carlos. Isang ngiting mapang-asar, isang ngiting nagdiriwang ng tagumpay laban sa batas. Nagsimula na siyang magparinig na magsasampa siya ng kasong pampanirang puri. Nakaramdam ng matinding pagkadismaya si Investigador Reyes. Imposibleng walang itinira si Carlos. Ang mga taong ganid at sakim ay palaging nag-iiwan ng reserba para sa kanilang sarili. Huminga ng malalim si Reyes at tahimik na nagmasid sa kabuuan ng bahay. Nilibot niya ang kanyang paningin sa master's bedroom hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata sa isang napakaliit na lagusan sa kisame sa loob ng malawak na walk-in closet. Isang lugar na madalas hindi napapansin dahil natatakpan ng mga naglalakihang maleta. Agad na humingi ng hagdan si Reyes. Nang marinig ito ni Carlos, ang mapang-asar nitong ngiti ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng matinding takot at panlalamig. Mabilis na tumayo si Carlos mula sa kinauupuan at pilit na pinipigilan ang mga pulis. Sinasabing mapanganib at marupok ang kisaming iyon. Ngunit sapat na ang reaksyong iyon upang makumpirma ni Reyes na mayroon ngang itinatago sa itaas. Umakyat si Reyes. Ang loob ng kisame ay madilim, napakainit at puno ng alikabok na nakakasakal. Gamit ang kanyang flashlight, dahan-dahan niyang ginapang ang makipot na espasyo. Sa pinakadulong sulok, natakpan ng mga lumang insulation foam, may nakita siyang isang maitim na bulto.
Isa itong makapal na plastic bag na binalot ng paulit-ulit ng packaging tape. Paglapit niya, ramdam niya ang bigat nito. Nang ibaba niya ang bulto at ilapag sa sahig ng kwarto, lahat ng tao ay natahimik. Tanging ang malakas na paghinga ni Carlos ang maririnig. Kumuha ng kutsilyo si Reyes at dahan-dahang hiniwa ang makapal na tape. Nang mabuksan ang plastic, kumislap sa ilalim ng ilaw ng kwarto ang natitirang 12 piraso ng purong ginto. Subalit, hindi ang mga ginto ang naging dahilan ng pagpatak ng luha ni Reyes. Nang baliktarin niya ang pinakaloob na bahagi ng plastic bag, may isang bagay na nagpakaba sa buong pagkatao niya. Dahil sa pagkakabalot ng mahigpit at kawalan ng hangin sa loob ng mahabang panahon, perpektong napanatili sa ibabaw ng plastic ang isang malinaw na bakas. Isang buong marka ng palad na nalubog sa matapang at natuyong dugo. Tumingin si Reyes kay Carlos, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig at nanginginig ang buong katawan. Kaninong dugo ang nagpinta ng markang iyon sa plastic? At higit sa lahat, kaninong palad ang perpektong lapat sa madugong bakas na magpapatunay ng lahat? Ang katahimikan sa loob ng malawak na silid-bihisan ay tila isang mabigat na pader na dumagan sa balikat ng lahat ng naroon. Nakaluhod si Carlos sa makinis na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa makapal na supot na hawak ni Investigador Reyes. Wala siyang maitutugon. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Sa likuran niya, ang kanyang asawang si Elena ay dahan-dahang napasalampak sa sahig. Ang mga luha ng pagtataka at takot na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Sa loob ng 22 taon, natulog siya sa tabi ng isang lalaking pinaniwalaan niyang mabuti at mapagmahal. Ngunit ngayon, ang madugong bakas sa harap nila ay sumisigaw ng isang karumal-dumal na katotohanan na hindi kayang lunukin ng kanyang sikmura. Maingat na inilagay ni Investigador Reyes ang natagpuang ebidensya sa loob ng isang malinis na lalagyan upang hindi masira ang bakas. Wala nang paligoy-ligoy. Agad na pinusasan si Carlos. Ang malamig na bakal na pumulupot sa kanyang mga pulso ay nagbigay ng nakakakilabot na tunog na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Habang inilalabas siya ng mga pulis, pilit siyang nagpupumiglas. Sumisigaw na isa itong malaking pagkakamali na ang ginto ay ipinamana lamang sa kanya ng kanyang ama bago ito nawala. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Tanging ang mga kapitbahay na nakadungaw sa kanilang mga bintana ang naging saksi sa pagbagsak ng isang tanyag at mayamang negosyante. Nang makarating ang mga ebidensya sa pambansang laboratorio ng mga autoridad, agad itong isinailalim sa masusing pagsusuri ng mga dalubhasa. Ang makapal na supot ay maingat na binuksan sa loob ng isang malinis at kontroladong silid. Ginamitan ito ng mga espesyal na kemikal at ilaw upang mas mapalinaw ang bakas ng palad na nalubog sa natuyong dugo. Ayon sa mga eksperto, isang malaking himala na napanatili ang kalidad ng bakas dahil ang supot ay mahigpit na binalot ng makapal na tape at itinago sa isang tuyo at mainit na kisame sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang dugo ay natuyo nang mabilis bago pa man ito tuluyang mabulok at masira ng kahalumigmigan. Kumuha ng sampural ng dugo mula sa supot upang suriin ang DNA at inihambing ito sa mga natagpuang buto sa asinan sa dasol. Kasabay nito, kinuhanan din ng buong hulma ng palad at mga daliri si Carlos sa istasyon ng pulisya. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mahaba at nakakapasong paghihintay. Para kay Investigador Reyes, hindi siya halos makatulog, palaging nakatingin sa telepono, naghihintay ng tawag mula sa laboratorio. Hanggang sa dumating ang araw ng paghuhukom. Ang opisyal na ulat ay inilapag sa kanyang mesa. Ang resulta ay hindi na mapapasubalian ng sinuman.
Ang DNA na nakuha mula sa natuyong dugo sa supot ng ginto ay 100% tumugma sa DNA ng mga butong nahukay. Kanino ang dugo? Kay Arturo. At ang malinaw na bakas ng palad na mariing nakadiin sa ibabaw ng dugo, walang alinlangan, walang kahit anong pagkakamali, ito ay eksaktong tumugma sa kanang palad ni Carlos. Kasabay ng paglabas ng ulat na ito, natapos na rin ang pagsusuri ng isang tanyag na doktor sa mga buto ng matanda. Ayon sa kanyang malalim na pagsusuri sa bungo ni Arturo, ang 8 sentimetrong bitak sa likurang bahagi ng ulo ay hindi nagmula sa isang simpleng pagkahulog o aksidente. Ito ay nagmula sa isang napakalakas, mabilis at sadyang pagpalo gamit ang isang mabigat at mapurol na bagay. Ang anggulo ng tama ay nagpapakita na ang matanda ay nakatalikod ng walang kamalay-malay nang bigla siyang traidorin at pukpukin mula sa likuran. Isang sandata ang mabilis na pumasok sa isip ng mga investigador. Ang mabigat na kahoy na pala na ginagamit ni Arturo sa pag-iipon ng asin na nawala rin mula sa bodega noong gabi ng krimen. Bitbit ang mga nag-uumapaw na ebidensya. Pumasok si Investigador Reyes sa silid siyasatan kung saan nakakulong si Carlos. Madilim ang ilalim ng mga mata ng suspek, gulo-gulo ang buhok at ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay tuluyan ng gumuho. Inilapag ni Reyes sa ibabaw ng mesa ang mga kulay na litrato ng mga ebidensya. Una, ang litrato ng bungo ng kanyang ama na may malaking bitak. Pangalawa, ang ulat ng DNA. At ang huli, ang malinaw na paghahambing ng bakas ng kanyang palad at ng dugong natagpuan sa supot ng ginto. Tinitigan ni Carlos ang mga larawan. Ang kanyang mga labi ay nanginig ng husto. Pilit niyang ibinuka ang kanyang bibig upang magsalita, upang maghabi ng panibagong kasinungalingan, ngunit walang lumabas na boses. Ang bigat ng kanyang konsensya na 22 taon niyang tinakasan at pinilit ibaon sa limot ay biglang bumagsak sa kanyang balikat na parang isang gumuho na bundok. Ipinamukha ni Reyes sa kanya na wala na siyang kawala. Ang siyensya, ang batas at ang mga buto ng kanyang sariling ama ay sumisigaw ng hustisya at nakaturo mismo sa kanyang mukha. Napaiyak si Carlos. Hindi iyon iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng isang taong tuluyan ng natalo. Ibinaba niya ang kanyang ulo hanggang sa tumama ang kanyang noo sa malamig na mesa ng asero. Sa pagitan ng malalakas na paghikbi at pag-ungol na tila isang sugatang hayop, humingi siya ng isang basong tubig. Nang matapos siyang uminom, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha na basang-basa ng luha at uhog. Tiningnan niya si Investigador Reyes sa mga mata at bumitaw ng mga salitang matagal nang hinihintay ng lahat. Pumayag siyang isalaysay ang lahat ng nangyari. Pumayag siyang bumalik sa Dasol, sa mismong madilim at malamig na bodega ng asin upang isadula at ipagtapat ang buong katotohanan sa harap ng mga autoridad at ng buong bayan. Ano ang eksaktong nangyari noong gabing iyon sa loob ng malamig na bodega? At paano na iwaksi ng isang anak ang kanyang pagmamahal sa sariling kadugo upang maging isang halimaw na mamamatay tao para lamang sa kumikinang na ginto? Makulimlim ang kalangitan at nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan nang muling tumapak si Carlos sa lupain ng Dasol. Nakaposas ang kanyang mga kamay, nakasuot ng kulay kahel na damit ng mga bilanggo at napaliligiran ng 12 ng mga pulis na armado ng mahahabang baril. Ang balita tungkol sa kanyang pag-amin ay kumalat na parang apoy sa tuyong talahiban. Libu-libong mga taong bayan, mga dating kapitbahay, at mga kapwa mag-aasin ng kanyang ama ang naguunahan sa gilid ng kalsada, sumisigaw ng mga masasakit na salita, nagmumura at dumudura sa lupa habang dumadaan ang sasakyan ng pulisya. Wala siyang lakas ng loob na iangat ang kanyang paningin. Ang bawat sigaw ay tila matatalim na patalim na sumusugat sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Tumigil ang convoy sa tapat ng mismong asinan.
Ang lumang bodega ni Mang Arturo na ngayon ay halos gumuho na at nababalot ng makapal na baging ay nananatiling nakatayo tila isang piping saksi sa karumaldumal na krimen noong gabing iyon. Dahan-dahang pinaglakad si Carlos papasok sa loob. Nang bumukas ang pinto, ang pamilyar na amoy ng inamag na kahoy at maalat na hangin ay sumalubong sa kanya. Pilit na ibinabalik ang mga alaalang 22 taon niyang ibinaon sa kailaliman ng kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang mga binti. Kung hindi lamang siya inaalalayan ng 2 matipunong pulis, baka kanina pa siya bumagsak sa lupang naging basahan ng dugo ng kanyang sariling ama. Sa ilalim ng malilimlim na liwanag, sinimulan ni Investigador Reyes ang formal na pagtatanong. Inutusan niya si Carlos na isalaysay ang bawat detalye, bawat salita at bawat kilos na nangyari noong 15 ng Nobyembre, taong 1995. Humikbi si Carlos, isang malalim at garalgal na tunog na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Ikinuwento niya na noong panahong iyon, ang kanyang negosyo ay hindi lamang nalulugi. Siya ay nakabaon sa napakalaking utang sa mga walang awang nagpapautang. Nakatanggap siya ng banta na papatayin ang kanyang asawa at mga anak kung hindi siya makakapagbayad ng 50,000 piso sa loob ng 1 linggo. Dahil sa matinding desperasyon at takot, nagtungo siya sa asinan ng kanyang ama bandang hating gabi. Kumatok siya sa bodega kung saan madalas nag-aayos ng mga sako ang matanda bago matulog. Nagmakaawa siya. Lumuhod siya sa magaspang na sahig, umiiyak na humihingi ng kahit kaunting piraso ng ginto upang isalba ang kanyang pamilya. Ngunit matigas ang paninindigan ni Mang Arturo. Ayon kay Carlos, tiningnan lamang siya ng kanyang ama nang may matinding pagkadismaya. Sinumbatan siya nito, sinabing ang mga gintong iyon ay katumbas ng bawat patak ng kanyang pawis at dugo, na hindi niya ito ibibigay sa isang anak na walang ginawa kundi sayangin ang pera sa mga maling desisyon sa negosyo. Sinabihan siya ng matanda na matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa at harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay hindi naging pangaral para kay Carlos. Ang mga iyon ay naging lason na tuluyang bumura sa kanyang katinuan. Ang pagmamakaawa ay mabilis na napalitan ng poot. Ang takot para sa kanyang pamilya ay naging bulag na galit laban sa sariling dugo. Habang nakatalikod si Mang Arturo at nagtutupi ng mga lumang sako, hindi napansin ng matanda ang dahan-dahang pagtayo ng kanyang anak. Nakita ni Carlos sa isang gilid ang isang mabigat na kahoy na pala na madalas gamitin sa pag-iipon ng asin. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito ng buong lakas. Sa isang mabilis, mabagsik at walang awang kumpas, inihampas niya ang matigas na kahoy sa likurang bahagi ng ulo ng matanda. Isang malakas na lagutok ng nabasag na buto ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Bumagsak si Mang Arturo sa sahig nang walang anumang ingay. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa maalat na lupa at ang maitim na dugo ay mabilis na kumalat sa paligid. Ipinakita ni Carlos kung paano siya saglit na natigilan, nanginginig habang nakatingin sa dugo ang katawan ng kanyang ama. Ngunit ang kasakiman at desperasyon ay muling nanaig. Tumakbo siya patungo sa kahoy na baul sa sulok ng bodega. Binasag niya ang kandado at nakita ang 30 piraso ng ginto na nakabalot sa lumang pelos. Kumuha siya ng isang makapal na plastic bag at mga lumang damit upang ibalot ang mga ito. Dahil sa labis na pagmamadali at panginginig, hindi niya namalayang ang kanyang kanang kamay na basang-basa ng dugo ng kanyang ama nang hawakan niya ito upang kumpirmahin kung humihinga pa ay mariing nakadiin sa ibabaw ng plastic. Iyon ang naging selyo ng kanyang sariling kapahamakan. Matapos makuha ang yaman, binuhat niya ang walang buhay na katawan ng matanda. Ibinabaw niya ito sa isang lumang kariton at hinila palabas patungo sa abandonadong tambakan ng basura na nasa dulong bahagi ng asinan.
Sa ilalim ng napakalamig na madaling araw at makapal na hamog, naghukay siya ng naghukay. Ang bawat palo ng pala sa lupa ay sinasabayan ng mabilis na kabog ng kanyang dibdib at mga luhang hindi niya maintindihan kung para saan. Inilibing niya ang kanyang ama ng 3 metro, ang lalim, tinabunan ng lupa, mga bulok na kahoy at mga lumang yero upang walang anumang aso o tao ang makahukay rito. Pagkatapos, umuwi siya na tila walang nangyari. Dala ang kayamanang babago sa kanyang buhay at ang sumpa na susunog sa kanyang kaluluwa habang buhay. Habang tinatapos ni Carlos ang kanyang salaysay, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa mismong lugar kung saan nahukay ang mga buto ng kanyang ama. Umiiyak siya ng malakas, sumisigaw ng paghingi ng tawad sa hangin na hindi na kailanman maririnig ng matanda. Tahimik lamang na nakikinig si Investigador Reyes. Nang bahagyang kumalma si Carlos, dahan-dahang lumapit ang investigador. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Reyes ang isang luma, naninilaw at gusot na papel. Nakuha raw nila ito sa isang maliit na taguang bakal sa ilalim ng higaan ng matanda, isang lugar na hindi nahalungkat ni Carlos noong gabi ng krimen dahil nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa baul ng ginto. Sinabi ni Reyes na bago pa man pumunta si Carlos sa bodega noong gabing iyon, nanggaling si Mang Arturo sa kapitan ng barangay upang ipasulat at ipasaksi ang nilalaman ng papel na ito. Nang simulang basahin ni Investigador Reyes ang mga salitang nakasulat sa naninilaw na papel, isang nakakabingi at nakakapanindig balahibong hiyaw ng matinding paghihinagpis at pagsisisi ang pinakawalan ni Carlos. Isang atungal na tila nagmumula sa isang taong pinipunit ang sariling kaluluwa. Ano ang eksaktong nakasulat sa huling habilin ni Mang Arturo na nagpatunay na ang ginawang pagpatay ni Carlos sa sariling ama ay ang pinakamalaking pagkakamali at pinakamalungkot na trahedya sa buong buhay niya? Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng dasol, ang tanging maririnig ay ang palakas na pag-iyak ni Carlos. Dahan-dahang binuklat ni Investigador Reyes ang luma at naninilaw na papel. Ang mga kamay ni Reyes ay matatag, ngunit ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Nang simulan niyang basahin ng malakas ang mga salitang isinulat ni Mang Arturo, ilang oras bago ito tuluyang bawian ng buhay. Ang sulat ay nakapangalan kay Carlos. Sa liham, isinulat ng matanda na alam niya ang lahat ng nangyayari sa buhay ng kanyang panganay. Alam niyang nakabaon ito sa utang at pinagbabantaan ng mga sindikato ang buhay ng kanyang asawa at mga anak. Isinulat ni Mang Arturo na kahit gaano pa siya kagalit sa mga maling desisyon ni Carlos, hindi kailanman matitiis ng isang ama na makitang nasa panganib ang kanyang sariling dugo, lalo na ang kanyang mga inosenteng apo. Ipinaliwanag ng matanda sa liham na ang matigas niyang pananalita at pagpapalayas kay Carlos ng gabing iyon ay isang pagsubok lamang, isang pilit na pagtuturo ng leksyon upang matuto itong maging responsable. Ngunit ang pinakanakakadurog na bahagi ng liham ay nasa huling talata. Nakasulat doon na bago pa man kumatok si Carlos sa bodega, inihanda na ni Mang Arturo ang 30 piraso ng ginto. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng kahoy na baul, nakabalot at handa nang ibigay kay Carlos kinaumagahan pagsikat ng araw. Isinulat ng matanda na ibibigay niya ang buong yaman niya upang bayaran ang mga utang ng anak at bigyan ito ng panibagong simula, kapalit ng isang pangako na magbabago na ito at aalagaan ng mabuti ang kanyang pamilya. Ang huling linya ng liham ay isang simpleng mensahe ng pagmamahal. Mahal kita, anak ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil palaging nandito ang iyong ama. Nang matapos basahin ni Reyes ang liham, isang nakakabingi at nakakapanindig balahibong hiyaw ang pinakawalan ni Carlos. Ang hiyaw na iyon ay hindi na nagmumula sa lalamunan, kundi sa isang kaluluwang tuluyan ng nawasak.
Ang katotohanan ay tila isang matalim na espada na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Hindi niya kailangang pumatay. Hindi niya kailangang durugin ang bungo ng kanyang ama. Ang gintong ninakaw niya na nagtulak sa kanya sa pagiging isang halimaw ay nakalaan na pala talaga para sa kanya. Pinatay niya ang nag-iisang taong handang isuko ang lahat para isalba siya. Napasubsob si Carlos sa maalat na lupa, kinakamot ang sariling muka, sinasabunutan ang sarili hanggang sa magdugo ang kanyang anit. Pilit niyang inihahampas ang kanyang ulo sa lupa, umaasang ang pisikal na sakit ay makakatakip sa walang kapantay na pighati at pagsisisi na lumalamon sa kanyang pagkatao. Sumisigaw siya, nagmamakaawa sa hangin, tinatawag ang kanyang ama na bumalik, humihingi ng isang pagkakataon upang yakapin ito at bawiin ang bawat hampas ng pala. Ngunit huli na ang lahat. Tanging ang malamig na hangin mula sa dagat ang sumagot sa kanyang mga panaghoy. Ang mga pulis ay tahimik lamang na nakamasid, hindi na kailangang gumamit ng dahas upang patahimikin siya dahil ang sarili niyang konsensya ang siyang naging pinakamalupit niyang hawla. Naging mabilis ang pag-usad ng kaso sa korte. Dahil sa patong-patong na ebidensya, ang pagtugma ng DNA, ang bakas ng palad sa supot ng ginto, at ang kanyang buong pag-amin sa harap ng hukom, walang naging puwang para sa anumang depensa. Hinatulan si Carlos ng pinakamataas na parusa, reclusion, perpetua o habang buhay na pagkakakulong nang walang pagkakataong makalaya ng maaga. Ang kanyang asawang si Elena ay agad na nagsampa ng annulment, kinuha ang kanilang mga anak at lumayo patungo sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Pinalitan ng kanyang mga anak ang kanilang apelido, dala ang matinding kahihiyan at puot sa amang pumatay sa kanilang lolo. Tinalikuran siya ng buong mundo. Ang natitirang 12 piraso ng ginto na nakuha sa kanyang mansyon ay kinumpiska ng gobyerno at kalaunan ay ibinigay sa mga tunay na tagapagmana ang kanyang mga kapatid na sina Miguel at Rosa. Ngunit dahil ayaw nilang hawakan ang yamang na bahiran ng dugo ng kanilang ama, ibinenta nila ang mga ginto at ginamit ang buong halaga upang magpatayo ng isang maliit na kapilya sa bayan ng Dasol. Sa loob ng kapilya, isang simpleng lapida ang nakatayo bilang alaala kay Mang Arturo, isang amang nagmahal ng labis ngunit sinuklian ng pinakamasaklap na pagtataksil. Sa kasalukuyan, si Carlos ay nabubulok sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison. Isa na siyang matanda, payat, hukot at nawala na ang katinuan. Sinasabi ng mga kapwa niya bilanggo na tuwing sasapit ang madaling araw, nakikita nila itong nakaluhod sa malamig na semento ng kanyang selda, nakaharap sa pader at walang tigil na umiiyak. Kinakausap niya ang hangin, inuulit-ulit ang mga salitang patawad ama, hindi ko sinasadya, patawad. Habang buhay siyang minumulto ng imahe ng kanyang ama na nakabulagta sa dugo ang sahig ng bodega at ng katotohanang ibinenta niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Para sa mga gintong sa huli ay naging mga tanikala na sumakal sa kanyang sariling buhay. Ang trahedya sa asinan ng Dasol ay nananatiling isang malalim na sugat sa kasaysayan ng bayan. Isang madilim na paalala na ang kasakiman ay isang lason na walang pinipiling biktima. Kaya nitong sirain ang pinakamatibay na pundasyon ng pamilya, bulagin ang katuwiran at gawing halimaw ang sariling dugo. Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang mabigat na tanong ang maiiwan sa ating mga isipan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Carlos na nakabaon sa utang at desperado, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pera? At nakakasiguro ka ba na hindi ka lalamunin ng sarili mong anino